Praise the Lord, glory to God. Sa mga pagkakataong ito mga kapatid, tayo ay muling magbabasa ng kanyang banal na kasulatan sa 2 Chronicles chapter 6 hanggang chapter 10. Praise God. Pero bago sa lahat, tayo muna ay sumandaling manalangin. Praise God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat minsan pa ay muli naming mabubulay ang iyong mga banal na salita. Tulungan mo na lamang ang bawat isa sa amin ay higit na maunawaan ito at maisa puso upang magamit namin sa higit ni kalooban ng aming manampalan at paglingkod sa iyo. Glory to God, sa iyo po na pinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nang magpagkagayoy nagsalita si Salomon, ang Panginoon ay nagsabi na siyang tatahan sa salimuot na kadiliman, ngunit ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan at isang dako na ukol sa iyo, na tahanan magpakailanman, at ipinihit ng haring ang kanyang mukha at binasbasa ng buong kapisanan ng Israel, at ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo. At kanyang sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na nagsalita sa kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang mga kamay na sinasabi, mula sa araw na aking ilabas ang aking bayan mula sa lupain ng Ehipto, hindi ako pumili ng syudad mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang pagtayuan ng bahay upang ang aking pangalan ay dumuon, at pumili man ako ng sino mang lalaki upang maging pangako sa isang bayang Israel, kundi aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumuon. Aking pinili si David upang mamahala sa aking bayang Israel. Nasa puso nga ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, yamang nasa iyong puso ang ipagtayo ang isang bahay ng aking pangalan, mabuti ang iyong ginawa at nakala mo sa iyong puso. Gayon nga'y hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak ay nalalabas sa iyong mga balakang ang siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. At tinupad ng Panginoon ang kanyang sinalita sapagkat ako'y bumangon na kahalilin ni David na aking ama at kumupo sa luklukan ng Israel gaya ng ipinangako ng Panginoon, at nagtayo ako ng bahay na ukol sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At dooy aking nilagay ang kaban na kinaroon ng tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa mga anak ni Israel, ang panalangin ng pagtatalaga. At siyang tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iniunat ang kanyang mga kamay, sapagkat gumawa si Salomon ng isang tuntungang tanso na may 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang at 3 siko ang taas, at inilagay sa gitna sa looban. Sa ibabaw niya ay tumayo siya at lumuhod at kanyang mga tuhod sa harap ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit. At kanyang sinabi, O Panginoon ng Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit o sa lupa, na nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod, na nagsisilakad sa harap mo ng kanilang buong puso, na siyang tumupad sa iyong lingkod na kay David na aking ama, na iyong ipinangako sa kanya. Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig at tinupad mo ng iyong kamay gaya sa araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama ang iyong pinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi makukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin na uupo sa luklukan ng Israel, kundi ang iyong mga anak lamang ang magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsipaglakad sa aking kautusan gaya ng inlakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Panginoon ng Diyos ng Israel, papangirihin mo ang iyong salita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahan kasama ng mga tao sa lupa? Narito sa langit at sa langit sa mga ng mga langit ay hindi ka magkasya, gaano pa nga sa bahay na ito ng aking itinayo. Gayon may iyong pakundangan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang samo, O Panginoon kong Diyos, na dinggin ang daing at ang dalangin ay dinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo, na anupat ang iyong mga mata ay dilat
sa dako ng bahay na ito at gabi sa makatwid bagay sa gawa ng dakong iyong pinagsabihan na iyong ilalagay ang iyong pangalan doon upang dinggin at ang dalangin at idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. At dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y dadalangin sa gawin ng dakong ito. O dinggin mo mula sa iyong tahanang dako sa makatwid bagay mula sa langit na pagka narinig ay patawarin mo. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa, papanumpain siya upang sumumpa at siyang pumarito at mga manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit at iyong gawin. At hatulan mo ang iyong mga lingkod na pagbabayarin ang masama upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo at patutuhanan ang matuwid upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katwiran. At kung ang iyong bayang Israel ay masaktan sa harap ng kaaway dahil sila'y nagkasala laban sa iyo, ay magbabalik loob at kikilalanin ang iyong pangalan na mananalangin at mamamanhik sa harap mo sa bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel at dalhin mo sila uli sa lupain ng iyong binigay sa kanila at kanilang mga magulang. Pagka ang langit ay nasarhan at walang ulan dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, kung sila'y damalangin sa gawi ng dakong ito at kilalanin ng iyong pangalan at talikdan ang kanilang kasalanan, pagka iyong pinagdalamhati sila, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tinuturuan sila ng mabuting daan na kanilang lalakaran at hulugan mo ng ulan ang iyong lupain ng iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkalanta o amag, balang o tipaklong, kung kupkubin sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot o anumang sakit na magkakaroon, anumang dalangin at sango ng gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, pagka makikilala ng bawat isa ang kanyang sariling salot at ang kanyang sariling sakit, at igagawad ang kanilang mga kamay sa dako ng bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at iyong ipatawad at gandihan mo ang bawat tao na ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho sapagkat ikaw sa makatwid bagay, ikaw lamang ang makatataho ng mga puso ng mga anak ng mga tao, upang sila'y mga takot sa iyo, upang magsilakad sa iyong mga daan, samantalang sila'y nangabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan at sa iyong makapangyarihang kamay at sa iyong unat na bisig, pagkat sila'y magsisiparito at magsisidalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit sa makatwid bagay sa iyong tahanang idako at gawin mo ang ayon sa lahat na itawag sa iyo ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan at mga takot sa iyo na gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kung ang iyong bahay ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin at manalangin sa iyo sa dako ng bayang ito na iyong pinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo at alalayan mo ang kanilang usap. Kung sila'y nagkasala laban sa iyo sapagkat walang tao na nagkakasala at ikaw ay magalit sa kanila at ibigay mo sila sa kaaway na anupat sila'y dalhing bihag ng isang lupaing malayo o malapit. Gayunmay kung sila'y magbulay sa kanilang sarili sa lupain na
na pagdadalhang bihag sa kanila ay magbalik loob at sumamo sa iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag na sasabihin, kami ay nagkasala, kami ay nagsigawa ng kalikuan at nagsigawa ng kasamaan. Kung sila'y mga balik loob sa iyo ng buong puso nila, ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang pagkabihag, saan man sila dalhin bihag, at manalangin sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang at ng bayan ng iyong pinili at sa dako ng bahay ng aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit, sa makatwid bagay sa iyong tahanang dako ang kanilang dalangin at ang kanilang mga pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Ngayon, O Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata at ipakinggan ang iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Ngayon nga'y bumangon ka, O Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako, ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan, suutan mo ng kaligtasan, O Panginoong Diyos, ang iyong mga saserdote at ang iyong mga banal na mga galak sa kabutihan. O Panginoon Diyos, huwag mong papihitin ang mukha ng iyong pinahira ng langis, alahanin mo ang iyong mga kaawaan kay David na iyong lingkod. Praise God. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumabuong templo, chapter 7. Nang makatapos nga na pananalangin ni Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain na napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At ang mga saserdote ay hindi makakapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ni Israel nagsitingin nang ang apoy lumagpak at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay, na sila'y nangagpatira pa sa lupa sa pavimento at nagsasamba at nagpasalamat sa Panginoon at nagsipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang magkagayoy ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon, at ang Haring Salomon ay naghandog ng hain sa 22,000 baka at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos, at ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan. Gayon din ang mga libeta na may mga panugtog na tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David, na hari na pinagpasalamat ng Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, nang si David ay dumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa, at ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga pakakak sa harap nila, at ang buong Israel ay tumayo. Bukod dito, itinaga ni Solomon ang gitna ng kalooban na ang sa harap ng bahay ng Panginoon, sapagkat doon niya inihandog ang mga handog na susunugin at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagkat ang tansong dambana na ginawa ni Salomon ay hindi makakaya sa handog na susunugin at sa handog na harina at sa taba. Sa gayoy pinagdiwang ang kapestahan ng panahong yaon na 7 araw ni Salomon at ng buong Israel na kasama niya ng totoong malaking kapisanan mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. At sa 8 araw na nagsipagdiwang sila sa dakilang kapulungan, sila kanilang iningatan ng pagtatalaga sa dambana na 7 araw at ang kapistahan ay 7 araw. At sa ika-23 araw at ikapitong buwan ay kanyang pinauwi ang bayan sa kanilang mga tulda, nagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan ng pinakita ng Panginoon kay David at kay Salomon at sa Israel at sa kanyang bayan. Ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at ang lahat ng isanloob ni Salomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ka
pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay at hainan. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupa, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon, ang aking mga mata ay didilat at aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinilaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi makukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Verse 19, ngunit kung kayo ay magsihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking nilagay sa harap ninyo, at magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisamba sa kanila, akin ngang bubunutin sila sa aking lupain na aking binigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking itinilaga para sa aking pangalan, at iwawaksi ko ang aking paningin ko sa aking paningin, at gagawin kong isang kawikaan at isang katuyuan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupain ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at nanghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at ipinaglingkuran nila, kaya't kanyang nila ang lahat ng kasamaang ito sa kanila. Chapter 8. Mga bayan na itinayo ni Salomon. At nangyari sa katapusan ng 20 taon na ipinagtayo ni Salomon ng bahay ang Panginoon at ng kanyang sariling bahay, na ang mga bayan na ibinigay ni Hiram kay Salomon, mga itinayo ni Salomon na pinatahan doon ang mga anak ni Israel. At si Salomon ay naparoon sa Hamat Suba na nanaig laban doon, at kanyang itinayo ang Tadmor sa ilang, at lahat na bayan na inimbakan ng kanyang itinayo sa Hamat. At itinayo rin niya ang Bithoron sa itaas na mga Bithoron sa ibaba, at ang bayan ng nakukutaan na may mga kuta, mga pintuang bayan at mga halang, at ang Baalat, at ang lahat na bayan na imbakan na tinatangkilik ni Salomon, at lahat ng bayan na ukol sa kanyang mga karo, at ang mga bayan na ukol sa kanyang mga bayo, at lahat na ninasas ni Salomon na itayo para sa kanyang kasayahan sa Jerusalem at sa Lebano at sa buong lupain ng kanyang sakop. Tungkol sa buong bayan na naiwan sa mga Hetyo at mga Amorheyo at mga Periseyo at mga Hevyo at mga Jebuseyo na hindi sa Israel, ang kanilang mga anak na iwang pagkamatay nila sa lupain ng hindi nilipol ng mga anak ni Israel, ay sa kanila naglagay si Salomon ng nangaatag na mga alipin, hindi sa araw na ito. Ngunit sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon sa kanyang gawain, kundi sila'y mga lalaki mandidigma at mga pinuno sa kanyang mga pinunong kawal, at mga pinuno sa kanyang mga karo at sa kanyang mga ngabayo. At ito ang mga pangulong pinuno sa Haring Salomon na 250 na magpupuno sa bayan. At inihaon ni Salomon ang anak na babae ni Faraon
sa bayan ni David hanggang sa bahay na kanyang itinayo na ukol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, hindi tatahan ang aking asawa sa bahay ni David na hari sa Israel, sapagkat ang mga dako ay banal na pinapasukan sa kaba ng Panginoon. Nang magkagayon, naghandog si Salomon sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa dambana ng Panginoon ang kanyang itinayo sa harap ng portiko. Sa makatwid bagay ayon sa kailangan sa bawat araw na naghahandog ayon sa utos ni Moises sa mga sabat at sa mga bagong buwan at sa mga takdang kapistahan ay makaitlo sa isang taon, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura at sa kapistahan ng mga sanglinggo at sa kapistahan ng mga bihag balag. At siya naghalal ayon sa utos ni David na kanyang ama ng mga bahagi ng mga saserdote sa kanilang paglilingkod at ng mga libeta sa kanilang mga katungkulan upang mga puri at upang mga siwa sa harap ng mga saserdote ayon sa kailangan ng katungkulan sa bawat araw. Ang mga tagatanod pinto naman ayon sa kanilang mga bahagi sa bawat pintuang daan, sapagkat gayon ang iniutos ni David na lalaki ng Diyos, at sila'y hindi nagsihiwalay sa utos ng hari sa mga saserdote at mga libeta tungkol sa anumang bagay o tungkol sa mga kayamanan. At lahat ngang gawain ni Salomon ay nahanda sa araw na pagtatayo ng bahay ng Panginoon at hanggang sa natapos. Sa gayoy nayari ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayon na paroon si Salomon sa Ezion Geber at sa Elot sa tabi ng dagat sa lupain ng Edom, at nagpadala sa kanya ng si Hiram ng mga sasakyang dagat sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga bataan at mga bataan na bihasa sa dagat, at sila'y nagsiparoon sa Oper na kasama ng mga bataan ni Salomon na nagsisidala mula noon ng 400 sa 50 talentong ginto at dinala sa Haring Salomon. Chapter 9. At nang mabalitaan ni Reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon, siya naparoon upang subukin si Salomon sa mga mahirap na tanong sa Jerusalem na may maraming kaakbay at mga kamelyo na may pasang mga espesya at ginto na sagana at mga mahalagang bato, at nang siya dumating kay Salomon, kanyang inihinga sa kanya ang lahat ng laman ng kanyang dibdib, at sinisinel Salomon sa kanya ang lahat niyang tanong, at walang bagay na nalingid kay Salomon na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng Reyna na sa Seba ang karunungan ni Salomon at ang bahay na kanyang itinayo at ang pagkain sa kanyang dulang at ang pagkaayos ng kanyang mga alila at ang tayo ng kanyang mga tagapaglingkod at ang kanilang mga pananamit, gayon din ang kanyang mga tagahawak ng saro at ang kanilang mga pananamit at ang kanyang sampahan ng kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, nawalan siya ng loob. At sinabi niya sa hari, tunay ang balita ng aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayon may hindi ko paniniwalaan ang kanilang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, at narito ang kalahati ng kalakhan ng iyong karunungan na hindi nasaysay sa akin. Ikaw ay humigit at sa kabantugan ng aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tao at mapapalad ang itong iyong mga lingkod na nagsisitayong palagi sa harap mo, na nakakarinig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo, na inilagay ka sa kanilang luklukan upang maging hari na ukol sa Panginoon mong Diyos, sapagkat minamahal ng iyong Diyos ang Israel na itatag magpakailanman. Kaya't ginawa kang niyang hari sa kanilang upang magsagawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at espesya na totoong sagana at ang mahalagang bato, at nakaroon pa man ng gayong espesya
na gaya ng ibinigay ng Riana sa Seba sa Haring Salomon. At ang mga bataan naman ni Hiram at ang mga bataan ni Salomon ay nagsipagdala ng gintong mula sa Oper, nagsipagdala ng mga kahoy na algum at ang mga mahalagang bato at ginawang mga hagdanan ng hari at ang kahoy na algon sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ang mga alpat ng mga salteryo na ukol sa mga awit at wala nang nakita pang gaya niyaon sa lupain ng Huda. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa Reyna sa Siba ng lahat na niyang nasa anumang hiningi niya bukod sa timbang ng kanyang dinala sa hari. Sa gayon siya'y bumalik na umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon ay dinala ng mga manlalako ang mga lakal at ang lahat ng mga hari sa Arabia at ang mga tagapamahala sa lupain ay nagsipagdala ng ginto at pilak kay Salomon. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto, 600 siklo at pinukpok na ginto na ginamit ang bawat kalasag. At siya gumawa ng 300 kalasag at pinukpok na ginto, 300 siklo na ginto ang ginamit sa bawat kalasag at inilagay ng hari sa bahay ng nakahoy sa gubat ng Lebano. Bukod dito ay gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng taganas na ginto at may 6 na baitang sa luklukan at isang gintong tungtungan na may nakakapit na luklukan sa luklukan at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan at 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay at 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako at sa kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat na sisidlang inuman ni Salomon ay ginto at ang lahat ng sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Lebano ay taganas at ginto. Ang pilak ay hindi mahalaga sa mga kaarawan ni Salomon sapagkat ang hari ay may mga sasakyan na nagsisiparoon sa Tarses na kasama ng mga kabataan ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyang dagat ni Tarses na nagsisipagdala ng ginto at pilak at garing at mga ungoy na mga pabo real. Sa gayoy ang Haring Salomon ay humihingi sa ang Hiram ni Salomon ay humihigit sa lahat ng hari sa lupa, ang kayamanan at ang karunungan, at hinanap ang lahat na hari sa lupa sa harapan ni Salomon upang magsipakinig sa kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso, at sila ay nagsipagdala bawat isa na kanya-kanyang kaloob ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit, sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula sa isang takdang kayamanan sa taon-taon. At si Salomon ay may 4,000 silungan ng kabayo sa mga karo at 12,000 mga bayo at kanyang mga inilagay sa mga bayan ng mga karo na kasama ng hari sa Jerusalem. At siya nagpuno sa lahat ng mga hari mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at sa hangganan ng Ehipto, at ginawa ng hari na maging parang mga bato ang pilak sa Jerusalem, at ang mga sedro ay ginawa niyang maging parang puno ng sikamuro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. At sila'y nagsipagdala ng mga kabayo kay Salomon mula sa Ehipto at mula sa lahat ng mga lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon nauna at huli, di ba nasusulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa panghuhula ni Ahiyas na Silonita
at sa mga pangitain ni Ido na tagakita tungkol sa Jeroboam na anak ni Nabat. At si Salomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel na 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang magulang at siya inilibing sa bayan ni David na kanyang ama. At si Roboam na kanyang anak ay naghari na kaliling niya. Chapter 10. Si Roboam ay sumunod sa masamang payo. At si Roboam ay naparoon sa Sikem sapagkat ang buong Israel ay naparoon sa Sikem upang gawin siyang hari. At nangyari nang mabalitaan ni Jeroboam na anak ni Nabat sapagkat siya nasa Ehipto na siya niyang tinakasan mula sa harap ng Haring Salomon na si Jeroboam ay bumalik mula sa Ehipto at sila'y nangagsugo at ipinatawag nila siya. At si Jeroboam na ang buong Israel ay nagsiparoon at sila'y nagsipagsalita kay Roboam na nagsisipagsabi, "Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ngayon nga'y pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin at kami ay magsipaglingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparito uli kayo sa akin." Pagkatapos ng 3 araw at ang bayan ay yumaon. At ang Haring Roboam ay kumuhang payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Salomon na kanyang ama samantalang siya nabubuhay pa na sinasabi, "Anong payong ibinibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito?" At sila'y nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, "Kung ikaw ay maghahandog loob sa bayang ito ay iyong pagbigyang loob sila at magsalita ng mga buting salita sa kanila. Iyong nga magiging lingkod sila magpakailanman." Ngunit iniwan niya ang payo ng mga matanda at kanilang ibinigay sa kanya at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya at nagsitayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, "Anong payong ibinibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito?" Nagsalita sa akin na sinasabi, "Pagaanin mo ang atang na iniatang ng iyong ama sa amin." At ang mga binata ay nagsilaki na kasabay niya at nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, "Ganito ang iyong sasabihin sa bayan na nagsasalita sa iyo na sinasabi, Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo ang sa amin, ganito ang iyong sasabihin sa kanila, ang aking kalingkingan ay makapal kaysa sa mga balakang ng aking ama. At sa paraan ngang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat na atang, aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit paparusahan ko kayo ng mga tila alakdan." Sa gayon naparoon si Jeroboam at mga bayan kay Roboam sa 3 araw gaya ng iniutos ng hari na sinasabi, "Magsibalik kayo sa akin sa 3 araw." At ang hari ay sumagot sa kanila na may katigasan at iniwan ng Haring Roboam ang payo ng mga matanda at ang salita sa kanila ayon sa payo ng mga binata at na sinasabi, "Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit aking dadagdagan at pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila lakdan." Sa gayo hindi dininig ng hari ang bayan sapagkat buhat sa Diyos upang itatag ang Panginoon ang kanyang sinalita sa pamamagitan ni Ahiyas na Silonita kay Jeroboam na anak ni Nabat. At nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari, sumagot ang bayan sa hari na sinasabi, "Anong bahagi meron kami kay David? Wala man kaming mana sa anak ni Isay, bawat tao sa inyong tulda, o Israel. Ngayon ikaw ay bahala ng iyong sariling sambahayan." David sa gayoy yumaon ang buong Israel sa kanilang mga tulda. Ngunit tungkol sa anak ni Israel na nagsisitahan sa mga bayan ng Huda, pinagharian sila ni Roboam. Nang magkagayoy, sinugo ng Haring Roboam si Adoram na nasa buwisan at binato siya ng mga bato
ng mga anak ni Israel na anupat siya'y namatay at ang Haring Roboam ay nagmadaling sumumpa sa kanyang karo upang tumakas sa Jerusalem. Gayon nang himagsik ang Israel laban sa sambahayan ni David hanggang sa araw na ito. Praise the Lord. Glory to God. Salamat po Diyos sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, sa pagtatagumpay. Patuloy lang mga Ama na ito'y may sa puso namin magamit sa higit na ikalalugo ng aming mga pananampaglilingkod. Tulungan mo rin ang bawat isa sa amin na ito'y aming maunawaan. Glory to God sa pangalan ni Jesus. Amen.